Mga kapitay, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin ito pong kumakalat po ngayon na mga pangalan ng mga senatorial bets na di umano ay inendorso na ng Iglesia ni Cristo In fact, dito ho sa aking hawak po ngayon, post po ito mga kabida ni Attorney Mark Tolentino kung saan po ay nakalagay po itong 8 mga pangalan ng mga senatorial bets. Okay, na sinasabi hong inendorso daw ng Iglesia ni Cristo. Although dito sa post po ni Attorney Mark, for confirmation pa po ito mga kabida, babasahin ko lang po okay. Iglesia ni Cristo 1914 reportedly endorsed the following for senators. Ito po 8 senatorial bets po ito. Okay. Pinangunahan po itong mga kabida ni Bam Aquino, Ramon Bong Revilla Jr., Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, and Camille Villar. Dito po sa sinasabi hong mga pangalan, surprising masyado mga kabida. Ito pong si Bam Aquino. Okay? Although ito, again sinasabi ko po na hindi pa po ito verified at confirmed. Okay? Ito lang kasi yung kumakalat po ngayon. Okay? Sa social media mga kabida. At maging itong si Attorney Mark ay gusto po niyang malaman yung confirmation po dito sa nasabi pong mga pangalan ng mga senatorial bets na sinasabi pong inendorso ng Iglesia ni Cristo. Okay? Although 8 pa po ito, kulang pa po ng 4, I think kung totoo man po ito ay initial lang po ito mga kabida, Okay? So, doon po sa aking vlog po the other day, patungkol doon sa posibilidad na mag-endorso po ang Iglesia ni Cristo mga kabida ng mga senatorial bets. Ang sinabi ko po doon, posible pong yung mga perceive at posibleng hindi ho boboto doon po sa conviction po, ni Vice President Sara Duterte mga kabida diyan po sa Senado. Kasi alam naman po natin yung advocacy po ng INC. Ayaw ho nila ng impeachment laban po sa Vice Presidente. Kaya kung maalala po ninyo noong January po I think January 13, nagkaroon po ng isang malawakang prayer rally po ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. At yung pinakamalaking rally po nila ay doon po sa Liwasang Bonifacio po mga kabida, kung saan po ay umabot po ng 1.8 million ang dumalo po na mga kapatid na Iglesia ni Cristo mga kabida. Okay? So isang show of force yun para ho ipakita sa mga mambabatas na kahit po sila ay suportado yung panawagan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos during that time sa Kamara na wag hong ituloy kung sakaling meron man pong balak na i-impeach po itong si VP Sara Duterte po mga kabida dahil ho ang kanila pong grounds na pinagbasihan po ay yung sinabi po ng Pangulo. Marami pang mga importanteng mga bagay na dapat unahin po ang gobyerno ang mga mambabatas po natin kaysa dito ho sa impeachment laban po sa Vice Presidente. Maraming problema ang gobyerno, ang Pilipinas, na kailangan pong tutukan. Okay? At itong impeachment daw ay magbigay lang daw ito ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino, division, mga kabida. Kaya yun, sinuportahan po ng INC ito pong stance po ng Pangulo, wag ituloy ito pong impeachment laban po sa Vice Presidente po mga kabida. Pero subalit, hindi po nakinig. Ito pong House of Representatives. Itinuloy po mga kabida. At yun nga, yung impeachment complaint, prenoseso po dyan po sa House at ito po ay itinansmit po mga kabida sa Senado. Kaya ito po ngayon, nakabimbi mga kabida, ito pong impeachment trial ng Vice Presidente. So, yun po yung aking personal na pananaw, na posibleng kung mag-endorso man ang Iglesia ni Cristo, yung mga kandidato po na
perceive na hindi ho boboto doon po sa conviction ng Vice Presidente po, mga kabida. At in fact, sinabi ko nga doon sa aking vlog na posible ito pong Duterte, kasi malinaw po na hindi talaga ito boboto, mga kabida, kung sakali hong palarin yan po sa Senado, dito ho sa conviction po ni Vice President Sara Duterte. Okay? So, yun po, linawin lang po natin, ito pong ating binasa po ng mga pangalan ay hindi pa po ito kumpirmado, subalit ito po ay kumakalat po ngayon sa social media, At yung isa ho dito, okay, ito pong si Senator Bong Revilla ay kumpirmado po, mga kabida, na siya po ay inendorso ng Iglesia ni Cristo. Siya lang po ang tanging kandidato na nandito ho sa pangalan na ating binasa po, mga kabida, na opisyal na inendorso daw ng Iglesia ni Cristo. Base po dun sa balita ng Inquirer.net. At meron na pong post po itong si Senator Bong sa kanyang Facebook account, kung saan po ay nagpasalamat po ito kay Eduardo Manalo, ang punong ministro, executive minister po ng Iglesia ni Cristo, mga kabida, dahil ho sa endorsement na binigay ho sa kanya ng pamunuan po ng INC. Anyway, kung totoo man po ito, itong mga pangalan na lumabas po ngayon, wala ho tayong magagawa, kasi ho, decision po yan, ng pamunuan po ng Iglesia ni Cristo po, mga kabida, Marami pong umaasan na straight, mga kabida, ito pong INC, doon po sa Duterte, considering yung kanila pong advocacy po, mga kabida, na ayaw ho nila ng impeachment laban po sa Vice Presidente, ito pong Duterte, sigurado naman po ito na hindi talaga ito boboto doon po sa conviction mga kabida ni Vice President Sara Duterte, kung sakali mang palarin po itong Duterte dyan po sa Senado. Okay? Although may mga surprises dito ho na mga names, mga pangalan po na nalagay po dito, mga kabida, kabilang na po ito si Bam Aquino, hindi ho natin inaasahan na ito pong si Bam ay mapabilang ho dito sa listahan. Although lininawin ko lang po, mga kabida, hindi pa po kumpirmado ito, hindi pa po verified. Ito lang po yung kumakalat po ngayon sa social media, Kabilang na po ito si Attorney Mark Tolentino, nagtatanong din kung ito po ba ay kumpirmado, Ito 8 mga pangalan ng mga senatorial bets na sinasabi inendorso po ng INC. Napakalaking bagay po ito, mga kabida, para ho dito sa mga endorsed candidates, Why? Kasi mantakin nyo, yung Iglesia ni Cristo po ay kilalang nagpa-practice po, mga kabida, ng block voting, Ibig sabihin, majority ng mga miyembro po ng iglesia ang susunod, mga kabida, dun sa gusto ho ng kanilang pamunuan, kung sino yung kanila pong iboboto. At proven and tested na po yan, for the past several elections, na pag sila po ay mag-endorso po ng mga kandidato, lalong-lalo na po sa national level po, ay meron pong malaking posibilidad na makapasok po sa Magic 12 po, mga kabida, sa pagka-senador. Pagka-presidente at saka vice-presidente, proven and tested na po yan. Na kapag sila po ay mag-endorso, talagang malaki yung posibilidad na mananalo yung presidente o di kaya vice president na kanila pong i-endorso po. Kaya napakalaking bagay po ito para ho sa mga kandidatong mapipili po, mga kabida, ng INC para sa endorsement. Okay? So, titingnan na lang po natin ngayong araw po ng Biyernes, posibleng ilabas ng INC ang official lists ng mga kandidato ho sa pagkasenador. Usually kasi maglabas yan sila 3 to 4 days bago ho mag-eleksyon, mga kabida. So, ngayong araw po, inaasahan po natin na ilalabas po ng INC yung official list po ng
mga kandidato sa pagkasenador, mga kabida, no? Na kanila pong i-endorso po para sa midterm elections. Pero dito po sa mga pangalan na sinasabi ko po, mga kabida, isa lang po dito ang kumpirmado, ano? Ito pong si Senator Bong Revilla. Sa mga umaasa na Duterte, straight, yung INC, okay? Huwag na kayong umasa po dyan, mga kabida, kasi malinaw po kung totoo po itong mga pangalan na aking binasa po, mga kabida. 4 pong mga kandidato na hindi ho kabilang sa Duterte ang nakapasok po dito, ano? So, since meron pong 4 po, mga kabida ang natira, so ating ipagdasal, lalong-lalo na po doon po sa mga umaasa na sana Duterte yung i-endorso po, ano, ng INC, baka yung 4 na natira magmula po sa Duterte po, mga kabida. Yun yung ating aasahan po, ano? So, yun lang po. So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw patungkol ho dito, mga kabida? Ang inyong komento, ano, dito sa mga pangalan na sinasabi hong inendorso di umano ng Iglesia ni Cristo. You can comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.